Sa punto po ito, makakausap natin si DMW Secretary Hans Leo Cacdac. Magandang umaga po, Secretary Cacdac. Magandang umaga, Sir Rafi, sa inyo mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga. Kumusta po yung sitwasyon ng ating mga kababayan sa Lebanon? Bakit marami pong nag-withdraw doon sa original application? Well, sa ngayon, ang panawagan ay sila'y umuwi manumbalik nung weekend ni Ambassador Balatbat sa Beirut, embassy natin. Voluntary repatriation mode alert level 3 sa ngayon. Sa pagkaalam ko, repaso ang alert level sa ngayon. Pinag-uusapan sa DFA kasi ang nagtatalaga ng alert levels. Kaya sa ngayon, voluntary ang mode at may kapasyahan ang ating mga kababayan whether or not gustong umuwi. Although, talagang gano'n na lamang ang panghihikayat ng pamahalaan para sila'y umuwi na gawa nung bumabalot na tensyon at posibleng pagdala ng sitwasyon doon. Kaya our countrymen and women, our OFWs would have their own reasons, no? Kanyang dahilan kung bakit ayaw pa nila umuwi. Karamihan ng OFW sa Lebanon ay mga kasambahay. So they are in their respective employers' homes, households, at marahil sila ay pakiramdam nila sila ay safe in the homes of their respective employers at marahil meron din silang pagkakaunawaan ng kanilang mga employers patungkol dito. Kaya sa atin may pahiwatig since day one ang ating Pangulo ay may direktiba na bigyan ng daan ang repatriation, libre ang repatriation, ang post-arrival services ng whole of government approach, iba't ibang ahensya na inilalaan na para sa mga nanunumbalik. Kaya ganun na lamang din ang panghihikayat natin na sila ay umuwi na. Secretary, anong assistance po yung maibibigay nyo doon sa mga nakatakda na sanang umalis pa Lebanon? I understand dinagdagan po yung mga insentibo para sa mga uuwi sa Pilipinas? Presidented ang financial assistance sa 75,000 from the DMW alone. And then may counterpart amount from the OWA. So that's around 150,000. And then the DSWD and the DOH are also there sa salubong efforts. And the SecTed and SecRex have their personally and with their own teams ay nandoon. And then of course sa DOLE at sa TESDA. Ang TESDA, sina DG Benitez naman ay nagbibigay ng mga training vouchers na blanco in the sense na bahala na yung nanunumbalik kung anong kurso ng VocTech, Vocational Technological at saka anong institusyon, test accredited institusyon ang gusto nila yung malapit sa kanila o convenient sa kanila. So, nandiyan dyan, handa ng tumulong. May livelihood din na binibigay, pangkabuhayan. Ang DMW, ang OWA, ang DSWD at iba ibang ahensya pa ng gobyerno that's such INDA patungkol dito. Well, abangan po natin yan kung madaragdagan pa yung mga magpapalistang umuwi ng Pilipinas. Maiba lang po ako ng konti, samantalahin ko na rin pagkakataon. Formal na po kayo na talaga bilang DMW Secretary. Ano pong prioridad niyong tutukan bilang bagong kalihim? Yes, unang-una ang aking abot na pasasalamat sa Commission on Appointments, sa kasapian ng komisyon, and of course sa ating mahal na Presidente sa patuloy na pagpapasinaya natin ng mga programa at serbisyo para sa ating mga mahal na OFWs. Ang pinakauna dito yung tinatawag na pagsulong ng karapatang pantao, karapatang pang-empleyo, basic human and employment rights ng ating mga OFWs. Patuloy na regulation ng ating mga kaparaanan to make sure that everybody goes through the legal means through the DMW, walang nagiging biktima ng illegal recruiter at human trafficker, at yung mga nabibiktima halimbawa ng mga krimen at mga labor-related claims abroad ay sinisigurado natin na may sapat na legal assistance and services. And through our action fund, meron din pinansyal, tulong pinansyal, humanitarian at medical. Marami na rin tayong natulungan ng mga kailangan bayaran ng hospital bills. May mga bata rin, mga anak ng OFWs na nasa stranded sa abroad. Kaya tinutulungan din natin makauwi yung mga bata. Now, the other side is the bilateral international cooperation. Inatas sa atin, inutusan tayo ng ating mahal na Pangulo ng Labor Day na palalimin pa ang ugnayang labor relations sa pagpapalalim ng proteksyon ng mga OFWs sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa host countries. And then, lastly, reintegration.
at digitalization ng ating mga programa para mas mabilis at conveniente para sa mga OFWs ang pag-process ng kanilang dokumento at sa kanilang pag-uwi sa reintegration ay mabibigyan sila ng sapat na empleo, training, empleo at livelihood. Sige po, maraming salamat po at congratulations po sa formal na pagkakatalaga bilang kalihim. Maraming salamat Sir Rafi sa inyong tagapakinig kapanood. God bless po. Si DMW Secretary Hans Kakdak. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.